Sa probinsya ng Cebu naman kung saan may pinakamaraming botante sa bansa, piniling ipakilala ng United Nationalist Alliance o una ang kanilang mga senatorial candidate. Dito ay ginit ni Vice President Jejomar Binay dahil hindi sila nagpapanggap na kaalyado ng Pangulo. Saksi si Ruth Cabal. Sa motorcade pa lang bago ang proclamation rally dito sa Cebu City, kasama na ng mga kandidato ng United Nationalist Alliance o UNA, ang binansagan nilang Three Kings, sina Vice President Jejomar Binay, Senate President Juan Ponce Enrile at dating Pangulong Joseph Estrada. Ang tatlo rin ang nanguna sa pagproklama sa 9 na exclusive candidates ng UNA. Sina Nancy Binay at JV Ejercito Estrada, Jack Enrile at Tingting Cojuangco, Mitos Magsaysay, Ernesto Maceda at Gringo Honasan, Miguel Zubiri at Richard Gordon. Pero sina Senator Chisa Escudero, Senadora Lauren Legarda at Grace Poe na guest candidate din nila, piniling dumalo sa proclamation rally ng Team Pinoy sa Maynila. Nagpadala na lang sila ng kinatawan. Bago pa ang proklamasyon, may pahayag na kaugnay nito si Estrada. We'll support them. Well, medyo, konti. Siyempre, kung common candidate, dapat pareho gusto namin manalo yung common candidate. Eh bakit masyado silang, sinusolo nila. Gusto nila makuha sa kanila lang. Ang credit, puro sa kanila. Hindi maganda yun, di ba? Sa mismong proclamation rally naman, iginiit ni Binay na kaisa talaga sila ng Administrasyong Aquino sa pagsugpo sa kahirapan, kawalan ng trabaho at iba pang problema sa bansa. Pero wala aniyang masama kung batikusin din nila ang mga di raw tamang gawain ng administrasyon. Minsan, hindi po kami magpapanggap. Wala po sa bulakabalaryo namin ang pagpapanggap. Ako po sa simula pa lang, lalo na nung panahon ng Marcelo, mga kababayan, sino ang mga tunay na nagpapanggap? Who are now these great pretenders? These are the same people who were critical of President Aquino before the 2010 elections, but transferred their loyalties as quickly as they changed their cloak. Hindi naman nawala sa campaign rally ng una kanina ang gimmick ng ilang kandidato, kabilang ang pagsayaw pa ng ilan. Ikalima ang Cebu City sa mga lungsod sa buong bansa na may pinakamaraming botante. Pero kung ang buong lalawigan ng Cebu ang pag-uusapan, ito ang numero 1 vote-rich province sa bilang na 2.2 milyong botante. Kung tutusin, hindi nga raw maituturing na baluarte ng una itong Cebu. Nung eleksyon daw natalo dito si Vice President Jejomar Binay at kahit noon, talo rin dito si dating Pangulong Joseph Estrada. Pero umaasa raw sila na sa tulong ng mga lokal na opisyal na kapartido ng una ay maipapanalo pa rin dito sa probinsya ang mga senatorial candidates ng una. Mula sa Cebu City, ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi.